Thank you po, Sister Lori. At ngayon naman po atin pong bigyan ng pwedeng palakpakan ang ating pong small but terrible na mag-e-exhort ngayon. Ating pong buksan ang ating puso't isip para lalo po nating maunawan at maintindihan. Ipasok po sa puso ang ating exhorter na maghahatid ng kanyang mabuting balita para sa atin. Ang ating pong kapatid, small but terrible, Sister Mali. Amen. Praise the Lord. Thank you po, Sister Ate Beth. Kaysa napakagandang introduction. Praise God. Thank you. Good morning po sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sapagkat isang pribilehiyo na naman po na patuloy natin pag-aralan ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. So sa oras nito tayo po muna ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa katapatan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po ng marami, Panginoon. Samahan mo po, O Lord, ang bawat isa sa amin. Holy Spirit, we invite your presence in our life, in our midst. And Lord, salamat ng marami, Panginoon, sapagkat patuloy ka namin mararanasan muli sa umagang ito. Sa iyo lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, praise God, tayo po ay nagpapatuloy sa ating 21 days prayer and fasting at tayo po ay nagpapatianod sa presensya po ng banal na espiritu at marami na po tayo natutunan sa Panginoon sa mga ituro sa atin ng Lord, ng Holy Spirit sa mga nagdaang araw, sa mga nagdaang oras na kung saan ay talagang ang buhay po ng bawat sa atin walang ibang gagawin kundi talagang magpatianod lamang sa presensya ng Panginoon. So ngayon po, ang topic po natin is about more than tongues. Ito po yung communion with the Holy Spirit. So basahin po natin ito sa 2 Corinthians 13:14. Sabi po dito, malinaw po ba? At malinaw po ba yung screen? Sabi po dito sa 2 Corinthians 13:14, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you always. Sa Tagalog po, sabi po dito, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu ang sumasa inyong lahat. Siya nawa. Ito po yung yung message po. This is po the last verse in 2 Corinthians 13 at ito po yung final message and declaration po ni Paul sa bawat isa doon po sa lugar na kung saan nagbabahagi po siya ng salita ng ating Panginoon. Ito po yung gusto po ng Panginoon na mag-rejoice ang bawat isa. It is also the final the full restoration sa buhay po ng mga Korinto at in-encourage po ito ni Paul na kailangan mamuhay, manahan at magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa at especially yung love and peace na tinutukoy ng Panginoon dito ni Paul. Kailangan po yung grace of the Lord, may kaakibat po ito ng ng love and peace na patuloy na maranasan po doon sa Corinthians. And even sa buhay po ng bawat isa sa atin, ito po yung declaration na patuloy pong wini-wish, pinipray sa mga believers na patuloy pong maranasan lagi natin ang communion with the Holy Spirit, ang grace and God's love sa pamamagitan po ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Amen. So sa introduction po, most of us think that the Spirit's primary gifts is tongue or maybe supernatural power. Akala po natin talagang although isa po sa mga gifts talaga ng Holy Spirit is yung tongues, pero ito po yung sinasabi dito, no, his primary gift is a relationship. Ang pinaka-gift talaga po ng Holy Spirit, ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin ay yung relationship natin. Una, sa Panginoon. Pangalawa po sa Holy Spirit. At higit sa lahat po, because Holy Spirit is a person, ito po yung third person in the third person po. So,
gusto po ng Holy Spirit na magkaroon po tayo ng maayos na relationship sa Kanya and even to our family. Sabi nga dito, He wants to have an ongoing relationship with you. So, kaya nga, minsan sinasabi, kamusta na ang spiritual buhay natin? Kamusta na ang relationship natin sa Holy Spirit? Kailangan pala ina-assess po natin yung ating, yung ating sarili. Healthy ba yung relationship? Meron kasing marami po kasi tinatawag na relationship, di po ba? Na nandun yung healthy ba? Maayos ba yung relationship na yon? Sabi nga the Holy Spirit is more than a friend. Why? Because the Holy Spirit is our friend. Siya po yung siya po yung gumagawa ng lahat ng bagay sa buhay po natin. At ito po yung nauunawaan po niya, and yung primary role po is to communion with us. Amen po ba? Ito po yung pinaka-primary na role na taglay-taglay ng Holy Spirit sa buhay natin. Kailangan po, gusto po niya. He wants to communion with us at maaamis po tayo, di po ba? Pag tayo po nananahan pala sa banal na espiritu, mararanasan po natin yung yung supernatural power, di po ba? Kasi nga ito po yung gift. Kasi nga it's a more than a gift. Yung relationship, malalim na pagkakilala, malalim na naugnayan sa banal na espiritu. At minsan maaamis tayo kakaiba pala talaga pag kumilos ang Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? So sabi nga rito, the Holy Spirit, bakit ba kailangan natin ng communion with the Holy Spirit o yung maayos na ugnayan sa banal na espiritu? Why? Because the Holy Spirit is a person. Amen po ba? Ang Holy Spirit po, siya po ay taong-tao. The Holy Spirit is a person, a living being with a personality. He's not just a dove, wind, fire, clan, force, or power. He's not even a feeling. He's a real person. So kung titingnan po natin yung personality po ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin, gaano ba siya kadalas mag-reside sa ating mga buhay? Di ba ba? Ito po yung he is a third person in the Trinity. Kaya nga napaka ganda po ng Holy Spirit, napaka sabihin we're so blessed. Bakit? Bakit? Kasi pinili po tayo ng Panginoon, di po ba? Pinili po na manahan. Kailangan kilalanin po natin siya. Yung ilagay po natin sa ating mga puso, sa ating mga isip na, person pala talaga ang Holy Spirit. So, di ba pagka kinikilala natin ang isang tao, yung kinikilatis natin ang isang tao, makikita natin kung sino siya sa buhay natin, di po ba? Especially pagka laging kasama po natin. Kaya nga sa buhay po natin, hindi lang po talaga siya yung nagbibigay ng power. Hindi lang siya nagbibigay ng ng fire, ng wind do sa mga pinag-aralan natin. He's more than that. At talagang siya po ay he's a real person. So pag sinabi po nating real person, so kailangan po natin siyang igalang, honor. Di po ba? Kasi nga person nga po siya. So napaka buti po ng Lord kasi binigyan po niya tayo ng regalo ng Holy Spirit as a person. Ano po ba? Sabi pa dito, the Holy Spirit has a body. So, sabi po dito, He choose your body to be His residence. You are His address. The Holy Spirit is a person and wants to have a relationship with you. By taking residence in you, He also raises the value of your body. So dito po, na makikita po natin na talagang ang Holy Spirit, dahil person nga po siya, mayroon po siyang katawan. At kailangan pong, at sabi nga dito, He choose your body to be His residence, you are His address. Di ba pagka ang isang tao ay nakasama mo sa isang bahay, doon po makikita na talagang iba yung relationship mo, di po ba? Ganun din po ang Holy Spirit sa buhay natin. And we're so blessed. Tayo po, napakapalad po natin. Bakit? Dahil tayo po ay pinananahanan ng Santong Espiritu.
At dahil po mayroon po tayong maayos na ugnayan sa banal na Espiritu, tunay nga na marami pong binabago ang Lord sa buhay natin, di po ba? Yung kinikilatis, doon po natin mararanasan na, "Ay, oo nga pala, ako pala isang, nung hindi pa pala ako nakakilala sa Panginoon, ito pala yung ito pala yung nangyayari sa buhay ko." At dahil nananahan na ang banal na Espiritu sa akin, ingat na tayo sa lahat ng ginagawa natin. Totoo po ba yun? Tama po ba yun? Ingat na tayo. Bakit? Kasi iba na pala eh. Ang nasa body ko pala, hindi na Holy Spirit na pala, ang Lord na pala, ang nasa body ko. Hindi na pala ako ang nananahan sa body na ito. Ang Holy Spirit na pala. Di po ba? Sabi nga eh, the Holy Spirit is ang ating body, ang ating katawan is banal. Our body is a temple of the Holy Spirit. Totoo po yun. Sabi po sa 1 Corinthians, dagdag ko lang po to, 1 Corinthians 6:90, sabi po rito, "Do you know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought as a price. Therefore, honor your God with your bodies." So, kailangan po pala sa buhay po natin, dahil po templo ng banal na Espiritu, alam na alam po natin kung sino yung nasa puso natin, kung sino yung nasa body natin. Alam na alam po natin na, kung alam na alam po natin na ang Holy Spirit ay kasama natin, siya yung nananahan, siya yung kumikilos sa ating mga buhay, sa ating katawan. So, kailangan po pala ino-honor natin ang banal na Espiritu. Inaalagaan po pala natin ang ating mga buhay, ang ating body. Kasi nga, sabi nga rito, by taking up residence in your body, He is also raises the value of your body. So, kailangan po pala nating pahalagahan ang ating mga katawan. Ingatan. Sa lahat ng kinakain po natin, matutuwa pa ba ang Holy Spirit? Pag kumakain po tayo ng against sa body natin, na alam po natin na ito'y makakasama sa kalusugan natin. So meaning to say that the Holy Spirit, our Lord Jesus Christ, binibigyan po niya ng value yung buhay natin. Gusto po niya na tayo ay magkaroon ng maayos na katawan. Kasi po, alam naman po natin na pagka maayos po yung katawan natin, di po ba? Maayos po natin ma-worship ang Lord. Kasi po yung katawan po, sumasabay po yan kung ano yung nararamdaman natin, di po ba? Pag yung katawan po natin ay may sakit, nahirapan po tayo mag-worship sa Lord. Although gustong-gusto po natin mag-worship sa Panginoon, di po ba? So, ito po, sinasabi po ng Holy Spirit na because the Holy Spirit is as a body and He resides in our life, in our body, we should take good care of our body. So kaya nga dapat sabi dito sa 1 Corinthians 6:19, di po ba? Our body is a temple of the Holy Spirit, bought with a price na nakaka-amaze, di po ba? Priceless niya, di po ba? Binayaran. Binayaran ng banal na dugo ng Lord. Yung katawan natin mula doon sa krus ng Kalbaryo. So, ano ba yung mga tungkulin natin as believers, as Christian, sa ating mga katawan, sa ating mga buhay? So, kailangan po talaga lahat pinipili natin, di po ba? Lahat ng ginagawa siguro natin, kailangan po ilagay po sa ating mga puso, sa ating mga isip, nakakalugod ba sa Lord? Kaya nga doon sa sa topic ni Sister Kim kahapon, di po ba? Maa-amaze kay talagang ikaw, isa ka pa, talagang maraming tinuturo ang Lord. For God changed us from glory to glory. So next po, the Holy Spirit is a person, not power. Sabi dito, a person is living mobile being with a unique personality consisting of traits, feeling, behavior, and temperament. So makikita po natin na ang Holy Spirit may iba't iba po siyang characteristics. Being a unique personality, kakaiba po siya. Wala pong katulad. Wala pong wala pong pwedeng ikumpara sa Holy Spirit.
Consisting of traits, may mga characteristic po ang Holy Spirit. Ano po yung mga characteristics? Mabait, mapagmahal, taglay-taglay po rito yung yung Galatians 5:10 dito eh. Yung fruit of the Holy Spirit. And because the Holy Spirit is a person, a living mobile, so kailangan po na sa buhay din po natin, matransfer yung traits, yung iba't ibang characteristics. Sabi nga rito, feelings, behavior, and temperament. The Holy Spirit is a feeling, nasasaktan po siya. Natutuwa po ang Holy Spirit pag gumagawa po tayo ng maayos. Di po ba? Pag may nadadala po tayo na kaluluwa sa paanan niya, sino po yun na nagre-rejoice? Di po ba ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu? At bakit po nagagawa po nating bagay na yon? Dahil po sa pagkilos ng banal na Espiritu. So, sa lang talaga nandito yung respect eh. Dito po talaga yung respect sa Holy Spirit eh. Behavior, may itibay yung behavior din po ang Holy Spirit. So, dahil po, kailangan po sa buhay din po natin, kailangan po talaga, maging yung mga character natin, yung lahat ng ginagawa natin, ito lamang magbigay ng karangalan sa ating Panginoon. A person is created being with the soul. The soul is a seat of mind, the will, and the emotion. Dahil nga po ang Holy Spirit ay may iba't ibang characteristic, may mga emotion po siya, so we should always respect. Sundin po natin kung ano yung pinagagawa ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Amen po ba? Praise God. Sabi po nga dito, the Holy Spirit has a will. Jesus told his followers to go into all the world and preach the gospel, but the Holy Spirit prohibited Paul from going to Asia. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga followers, preach the good news in season or out of season, di po ba? Pero sino pa rin po yung nasunod? Yung Holy Spirit. Siguro po, bakit kaya hininder? Bakit kaya hindi pinayagan ng Holy Spirit na magpatuloy sila Paul? Maybe siguro mayroong mga gustong ipagawa ang Lord, ipagawa ang Diyos sa buhay nila Paul. Sabi po dito sa Acts 16:6, kaya pala ang Holy Spirit talaga siya yung mahadlang, siya po yung pumipigil. Sabi nga dito sa Acts 16 verse 6, pumunta sina Pablo sa mga lugar na sakop ng Frigla at Galacia dahil hindi sila pinahintulutan ng banal na espiritu na mangaral sila ng Diyos sa lalawigan na yun. Verse 7, pagdating nila sa hangganan ng Misya, gusto sana nilang pumunta sa Bitanya, pero hindi sila pinahintulutan ng banal na espiritu ni Jesus. At kung titingnan po natin, makikita po natin kung itutuloy po natin yung pagbabasa ng 6:7 sa Acts 16, 6-10, makikita po natin dito, tutuloy ko po yung pagbabasa. Sa verse 8, ano po yung ginawa nila? Nagpatuloy po sila. Kaya dumaan na lang sila sa Misya at pumunta sa Troas. Saan po pumunta sila Paul? Doon po sila sa Misya. Sa Misya at pumunta sila sa Troas. Nang gabing iyon, ipinakita ng Diyos kay Pablo ang isang pangitain. Nakita niya ang isang taga-Macedonian nakatayo at nagmamakaawa sa kanya. Sinabi ng tao, tumawid ka rito sa Macedonia at tulungan kami. So ito pala yung purpose ng Lord kung bakit ayaw silang papuntahin sa Galacia, sa Africa, dahil gusto ng Panginoon na pumunta sila sa Macedonia. At doon ay nakita nila, doon sila nangaral ng salita ng Panginoong Jesus. So makikita po natin dito, sabi nga rito, kay the Holy Spirit is our divine guidance. Kung saan po tayo pwedeng gumawi, kung saan po tayo pwedeng pumunta. Kaya nga lagi nating pinagpe-pray, di po ba, Panginoon, samahan mo po ako, saan mo na ako pumunta, ingatan mo po ako. Pagka
pupunta po tayo sa isang lugar, di ba? Mag-aayos tayo ng mga papers, di po ba? Ano po yung prayer natin? Holy Spirit, samahan mo po ako na makausap ko po yung taong karapat-dapat para maging matagumpay ang lahat ng aking gagawin. The Holy Spirit has a will. That's our will. Susundin po pa rin natin yung Holy Spirit. Kaya dito po, pumapasok po dito yung yung obedience to the Holy Spirit eh. Yung pagsunod sa Holy Spirit na kailangan talaga sa lahat sa buhay po natin. Saan man tayo pumunta, lahat naman ng ginagawa natin, we should ask the power of the Holy Spirit na siya magagabay sa atin. Sa buhay po nila Paul, di ba? Sila po yung nag-guide. At sa buhay din po ng bawat isa sa atin. The Holy Spirit actively guided their missionary journey. Not just by opening paths, but also by closing others. Kaya pala pumunta sila, gusto nilang pumunta doon, kaya pala doon gusto nilang pumunta sa Macedonia. Kasi gusto nilang magkaroon ng maayos na relationship. Di po ba? At ito po yung ito po yung gustong mangyari ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. May mga vision po kasi, di po ba? May mga mission na ipinapagawa ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. At higit sa lahat, at ano po yung mission na yon? Preaching the Word of God. Sabi nga preach the Word of God in season and out of season. Next po, the Holy Spirit has emotions. Totoo po yon. Paul exhorted us, and do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Sabi po sa Ephesians 4:30, to grieve the Holy Spirit is to cause Him sorrow. Yung sinasabi ko po kanina na nasasaktan po ang Holy Spirit, nasasad po ang Holy Spirit, nalulungkot po ang Holy Spirit kapag hindi po natin siya ino-obey. We grieve the Holy Spirit when we do not obey what He prompts us to do or disobey the revealed Word of God. Kaya nga po, napakahalaga po talaga yung pagsunod, di po ba? Yung pag-obey sa Holy Spirit. Bakit po? Kasi po, He's a person. He has an emotion, di po ba? Parang sa atin, ano po nararamdaman natin kapag hindi po tayo sinunod ng ating mga anak? Di po ba nasasaktan tayo? Nalulungkot tayo? Ganon din po ang banal na espiritu. Sabi nga rito, the Christians should not act in ways that sadden or offend the Holy Spirit who marks them as God's own for salvation. Di po natin dapat ino-offend ang Holy Spirit, di po ba? Kasi nga po, di ba, taglay-taglay na po natin yung salvation na nagmumula sa Panginoon eh. Taglay-taglay po natin yung pagkilos ng banal na Espiritu. Taglay-taglay na po natin yung pag-ibig, yung unconditional love ng Panginoon sa buhay natin. So bilang Kristiyano, ano po yung role natin? Ano po yung dapat natin gawin? We should honor the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya po napakapalad po ng bawat isa sa atin. Kasi po, nananahan po na sa atin ng Holy Spirit eh. Marami pong tao hindi pinananahanan ng Holy Spirit. At dahil po sa banal na Espiritu, kaya po nagkakaroon ng katagumpayan ang buhay natin. Amen po ba? So ano po yung dapat nating gawin? We should not living against sin. We should not living in anger. We should not living in bitterness. We should not living na kung saan ay masasaktan natin ang Holy Spirit. Sabi nga rito, kailangan po natin yung communion. At paano po ma-change ng Lord ang buhay ng bawat isa sa atin? Through prayer, through the meditating the Word of God, yung habit ng buhay ng bawat isa sa atin. Sa February 1, magkakaroon na tayo ng anointing with oil, di po ba? Sabi nga hindi lang po sa anointing with oil natin nararanasan ng Holy Spirit eh.
kundi sa araw-araw po ng buhay natin. Dapat po talaga nararanasan natin ang Holy Spirit. Okay, the Holy Spirit has a mind. The Holy Spirit intercedes for the saints according to the Father's will. Alam mo, nakakatawa, di po ba? Napaka-blessed po ng buhay ng bawat isa sa atin. Bakit? Kasi mismo siya yung nananalangin sa atin eh. So yung nag-intercede, sino po yung mga saints? Hindi po yung mga santo na pinaniniwala natin nung unang panahon, di po ba? Na nagpipray sa mga santo. Yung saint na sinasabi po doon, yung living saint. So wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Kasi may mind po siya, di po ba? The Holy Spirit sa mind. So nalalaman po niya. Alam na alam po niya yung nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa pag-alis, pagpasok at pag-alis natin ng tahanan, di po ba? Alam na alam po ng Lord yun. Naiisip na po niya yun eh. Sa oras dito, alam na alam po ng Lord kung ano yung problema mo, ano yung suliranin mo. Alam na alam po niya. Even the deep things, pinaparanas po ng Lord sa ating mga buhay. Even po yung puso natin, yung heart natin. Alam na alam po ng Lord yung kalagayan ng puso natin. So Romans 8 verse 27, sabi po rito, at ang Diyos ang siyang nagkakasaliksik ng puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Di po ba ang ganda? Sinasaliksik ng Lord yung puso natin, yung buhay natin. Siya po'y nakakaalam. At dahil alam na alam po ng Holy Spirit, alam na po ng Panginoon, mismo siya po nag-i-intercede sa atin, di po ba? Siya po yung nagbibigay ng lahat ng bagay sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Holy Spirit, salamat sa Panginoon, sapagkat siya mismo yung namamagitan. So kung nalalanas tayo ng mga problema, suliranin, isipin po natin, thank you Lord, nag-i-intercede ka pala. Thank you Holy Spirit, you are interceding for my life, for my family. At dito po mangyayari yung kalooban ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi po dito, the Holy Spirit is not tongues. Deep lang po siya talaga yung nagsasalita, sinasabi. In order to talk the Holy Spirit, we must view Him a person. Totoo po yun. Di po ba? So, kailangan po, ilagay po talaga sa ating mga puso, person ng Holy Spirit eh. Kailangan kong makipag-communion sa Kanya na parang kausap mo lang siya, parang nasa harap mo lang siya eh. Di po ba? Na, kaya mong sabihin lahat ng gusto mong sabihin na wala kang pwedeng itago sa Holy Spirit. At talaga naman wala tayong maitatago, di po ba? Wala naman talaga tayong maitatago sa Holy Spirit. Lingid niya lahat. Speaking in tongues is a powerful gift that unlocks other gifts. But communion with the Holy Spirit is much more than just speaking in tongues. Praise God. Ito po talaga yung napakahalaga, di po ba? Parang ang sarap po namnamin na sa buhay po natin, kasama po natin ng banal na Espiritu is a person. Kasama po natin, pag nagsalita po tayo, sinasamahan po tayo ng Lord, di po ba, ng Holy Spirit? Minsan nga parang iniisip natin, akbay-akbay tayo ng Holy Spirit, di po ba? Tinatapik-tapik tayo ng Holy Spirit eh. Anak, kaya mo yan. Nakakawagay na yun, di ba? Kaya mo yan. Basta magpatuloy ka lang, basta magniwala ka lang. Parang ganun eh, parang kasi a person nga eh. Kasi in order to talk to the Holy Spirit, you must view Him as a person. Yung parang akbay-akbay ka niya, akay-akay ka niya. Ayaw kanyang madapa. Ayaw kanyang masugatan. Gusto niya, okay ang buhay mo. So minsan nangyayari yon, mga problema, mga trials sa buhay natin. Para yung communion natin with the Holy Spirit, yung communion natin with the Lord Jesus Christ, tuloy-tuloy. At alam naman po natin, trials, persecution,
Siya po yung nagpapalakas sa ating mga buhay. Dito po kasi pumapasok talaga eh. Yung matibay na antas ng pananampalataya natin sa Panginoon. Yung matibay na pagtitiwala natin sa Panginoon, di po ba? Na alam po natin minsan parang lubog na lubog ka na eh. Pero dahil the Holy Spirit is a person, andyan lang siya. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Napakabuti po ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay, speaking in tongues, the Holy Spirit is not tongues. Speaking in tongues accompanies the baptism, the Holy Spirit, it's a gift. But the Holy Spirit is a person, sinasabi ko pa sa inyo. Pero ito yung pinakamahalaga nga po. Relationship with the Holy Spirit must take priority over exercising His power and gifts. Ito po yung sinasabi natin ng ating pastor na hindi masama yung gifts. Yung gifts, talents, ito po ay mula sa Panginoon. Pero po, dapat po talaga mangingibabaw po sa ating mga buhay yung relationship natin sa Holy Spirit. Yung priority natin na bigyang halaga talaga, pansin ang kaloob ng Panginoon. At alam na alam po natin yung mga gifts, mga talents na yan ibinigay sa atin ng Panginoon. Lalo pa yung pagtitibayin. I-enhance pa yan ng Lord. Bakit? Kasi kasama po natin ang Holy Spirit sa ating mga buhay. At napakabuti po ng Lord. We're so blessed. Bakit? Kasi po, ang Holy Spirit yung namin nananana. Gusto ko po kasi ng Panginoon ang Holy Spirit na maging maayos talaga yung relationship natin sa Kanya. Kasi po, hindi po ito, hindi po ito yung batayan eh. Sabi po dito sa Matthew 7 verse 21, marami ang nagsasabi sa akin na sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba gan nakapaghinula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpapalayas kami ng demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang kapangyarihan. Sa verse 23 po, kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nagkakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Napakabigat itong sinabi dito sa Matthew 7 verse 22. Sabi verse 24, kaya't ang bawat dumirinig sa aking mga salita, ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So kasi po pagka nagkaroon po tayo ng maayos ng relationship sa ating Panginoon, ang mangyayari po, kung ano po yung sinasabi natin, ginagawa po natin, di po ba? Dito po sinasabi po ng Panginoon, sabi niya, Panginoon, gumagawa kami ng ganito, nagpapalayas kami ng mga demonyo. So hindi pala yun ang basihan ng pagiging Kristiyano, di po ba? Ang basihan pala ng pagiging Kristiyano yung maayos na ugnayan mo sa Holy Spirit dahil po susunod lang po yun. Yung gift na to, yung mga gifts na yan, susunod lang po yun. Dito na po papasok yung authority na ibinibigay po sa atin ng Panginoon kapag maayos po yung relationship natin sa Holy Spirit. Yung authority na ang bawat isa kayang magpalayas ng demonyo, di po ba? Yung authority na ang bawat isa ay kayang magpagaling ng may sakit through the power of the Holy Spirit. Ang bawat isa ay may authority na ipanalangin ang mga nade-depress, di po ba? Through the power of the Holy Spirit pa rin po. Dito po kasi pinagyayabang ng mga tao dito na nagpapalayas kami ng mga demonyo, pero hindi ito yung ito yung basihan eh. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Tinitingnan pa rin po talaga ng Lord yung relationship natin sa Panginoon, yung Holy Spirit. And we're so blessed. At salamat sa Panginoon, salamat sa Holy Spirit. Dahil lagi niyang inaayos ang buhay natin. Lagi niya tayong binagbigyan ng pagkakataon na anuman ang mga kasalanan na gawa natin sa Kanya, talagang humingi lang tayo ng tawad. Andyan ang Holy Spirit, andyan ang Panginoon na nagpapatawad sa ating mga buhay. Amen po ba? Praise God. So, dito po, how can we cultivate our relationship with the Holy Spirit? Una po, spend quality time with a wonderful person. Kasi nga, Holy Spirit is a person.
So, kailangan may quality time tayo. Communion with Him, with the Holy Spirit. Sabi po rito, develop a daily habit of constant communion with the Holy Spirit. Ito po yung ito po talagang tinuturo sa atin ng Panginoon sa buhay natin sa araw-araw. Doon sa mga narinig ko, doon sa live group natin kahapon, marami nagsasabi na, nagjo-journal na nga ako ngayon eh. Sinusulat ko na talaga kung ano yung revelation ng Lord sa buhay ko. Kasi nga, nag-i-spend tayo ng quality time with a wonderful person, di po ba? Ito pala yung pinaka-wonderful person na nakilala natin sa ating mga buhay. Walang iba kundi ang Holy Spirit. Amen po. Next po, talk the Holy Spirit if you desire to walk in the Holy Spirit. Ano man yung nararamdaman natin, yung nararanasan natin, sabihin natin. Pag sinabi natin nasasaktan ka, sabihin natin. Nahihirapan tayo, sabihin natin sa Holy Spirit. At nandyan po ang Holy Spirit na siyang gagabay sa atin, magbibigay ng guidance. Next po, look for a place to serve, not a platform to shine on. Salamat sa Panginoon. Kasi tayo po yung nagsiserve sa'yo. Hindi lang po ito sa platform para makilala. Para masabi, ay, worker ako, leader ako. No. Yung service natin sa Panginoon, it is serve with holiness, di po ba? Kaya tayo nagsiserve sa Panginoon dahil mahal natin ang Lord. Mahal natin ang bawat kaluluwa, di po ba? Mahal natin ang nagtumawag sa atin. Sino po yung tumawag sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, we're the salt and light of the earth. At magsashine po tayo dahil po sa gawa ng banal na Espiritu. Wala po talaga tayong dapat ipagmalaki. Wala po tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Bakit po? Dahil po tayo pinili lang po ng Lord para maging sandata. We're a soldier of God. Dahil soldier po tayo ng Panginoon, kailangan po talaga on fire tayo, di po ba? At paano po natin mararanasan mangyayari yung mga bagay na yun dahil po kailangan po natin i-acknowledge ang power of the Holy Spirit sa buhay natin. Acknowledge the move of the Holy Spirit in our life. Acknowledge that Jesus, it's not our might nor by power, but by the power of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Lahat ng bagay nangyayari because it's not our might, not by power, but the power of the Lord Jesus Christ. Napakamakapangyarihan po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, a conclusion po, He wants to be your friend. Stop treating Him as a force or a mysterious energy. The Holy Spirit is not a power, He is a person. Yun ang sinasabi natin, di po ba? Talagang He wants to be your friend. Gusto ng Panginoon na tayo ay maging kaibigan niya. Kasi, di ba, sabi nga, bakit lagi sinasabi ng Lord na na just more than a friend? Kasi nga siguro sa pagkaibigan kasi parang nasasabi mo ang lahat eh. Di po ba? Although dapat talaga sa parents nasasabi. Kaya nga dapat kaya nga ang Holy Spirit very friendly yan. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Napaka-friendly ng Holy Spirit, napaka-friendly ng Lord. Kailangan talaga yung parang yung very personal po yung pagkakilala natin sa Holy Spirit, di po ba? Dapat po very personal po eh. Yung na ang Holy Spirit talagang person pala siya talaga. At napakabuti po ng Lord dahil biniyayaan tayo. Nararanasan po natin ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Praise God. So, sabi po rito, as I end, ito na po ako magtatapos. Okay, so, the Holy Spirit is more than tongues. He is God. He wants to have a relationship with you. That relationship starts with understanding that you must view Him as a person, not an it. Amen po ba? So,
talagang gusto lang talaga ng Holy Spirit, gusto lang talaga ng Panginoon dito na magkaroon talaga tayo ng smooth, ng maayos na relationship sa ating Panginoon, sa Holy Spirit. So next po, sabi po rito as I end, when we have the Holy Spirit, we have all that is needed to be all that God desired us to be. Sabi po ni A.W. Tozer. So dito po, napakaganda po nung sinabi dito na ano, pagkasakasama po natin ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Lahat po nasa atin na rin. Amen po ba? Pinagkaloob na rin ng Lord ng lahat ng desire sa ating mga buhay. Yung lagi sinasabi ni Brother Eddie, di ba? Magbali-balintong ba ng mong mundo? Wag lang si Jesus mawala sa buhay ko. Amen po ba? Mawala man ang lahat ng bagay sa mundong ito, wag lang ang Panginoon. Wag lang ang relationship ko sa Lord at sa Holy Spirit ang mawala. Amen po ba? Kaya, salamat sa Panginoon kasi taglay-taglay ng bawat isa, ibinigay niya sa atin yung Holy Spirit. Amen po ba? So, maraming salamat po sa pakikinig ng bawat isa sa atin at alam ko na something good, something best going to happen. Ang kailangan lang po natin, manalangin, magtiwala, magbigay lagi ng parangal sa Panginoon, ano man ang nararanasan natin sa ating mga buhay. Kailangan po natin acknowledge the power of the Holy Spirit. Acknowledge that God is always with us. Acknowledge that whatever the desires of our hearts, sabi nga, di ba, sa Mark 11:23-24, whatsoever we desire when we pray, believe that you have received it and it will be yours. At dahil po sa Holy Spirit, all that we need, all that we desire, ay nararanasan po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Sige po, tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat po ng marami sa katapatan mo, sa kadakilaan mo. Tunay nga, O Lord, na ikaw. Thank you, Holy Spirit, because you're a person. Thank you dahil ikaw, Panginoon, ang nananahan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo, sa paggabay mo. Thank you, Holy Spirit, for changing our life from glory to glory. And every time na kami, Panginoon, ay malalapit sa iyo, nandyan ka. Every time na kami mananalangin, magbabasa ng iyong salita, thank you, Holy Spirit, sa understanding, ipinauunawa mo sa amin, Panginoon, na tunay nga ikaw ang Diyos na makapangyarihan na lahat ng ginagawa namin, Panginoon, magbigay lamang ng karangalan sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat pinaiigting mo ang aming ang service namin sa iyo. Pinaiigting mo ang aming pananampalataya. Pinatataas mo ang level of service and level of faith sa iyo, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ang purpose mo sa buhay ng bawat isa sa amin is to preach the gospel in season or out of season. Salamat po ng marami, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa, higit pa sa kanilang inaasahan. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay, sa iyo lahat ng papuri. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, na lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Good morning po, Pas.